Isang mapagpalayang araw po. Nandito po tayo sa ating channel Lakdan MD upang magbigay ng munting kaalaman sa ating mga security personnel. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay SG Renaldo Gunido, dyan po sa Cagayan de Oro. So mabuhay po kayong lahat dyan sa CDO, shoutout po sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin ngayon ay may kinalaman pa rin doon sa sensitive information. Kung saan, doon sa unang video na tinalakay natin doon yung kahulugan ng sensitive information at yung proprietary information at trade secret, no, na ilan sa mga maituturing na sensitive information, no? Lalo na po yung trade secret, napakahalaga po niyan sa isang kumpanya. Ngayon naman po sa video ito, tatalakayin natin dito, paano ba posibleng nawawala or kumakalat, no, yung mga impormasyon na to? How information is lost, no, or areas where sensitive information may be lost, no? Una, maraming mga nagtataka, no? Let's say may nalaman yung isang pangkaraniwang tao sa isang kumpanya. So basically, dito pwede nating ma-attribute doon sa mga trash or scrap. Okay? So kung titingnan mo, lilimiin mong maigi yung mga itinatapon na dokumento, mga papers, mga documents ng isang kumpanya, posibleng diyan makakuha, no, ng impormasyon or sensitive information laban sa isang kumpanya. Di ba? Kaya nga dapat yung mga documents natin, meron tayong system o sistema kung paano ito dinidispose, no? Bali po, maaring matalakay po natin sa mga susunod na video. Ikalawa, yung pagkakaroon po ng mga proposal or merger. No, let's say, merong isang kumpanya o grupo ng mga tao na nagkaroon ng proposal or merger proposal sa isang kumpanya. Pero ang layo din lang naman pala to get into the company. Di ba? So ito po yung tinatawag na fake merger proposal. Okay? So yan ginagamit to obtain an information about the company. Ikatlo po, yung mga tinatawag na fake job interview. Di ba? So, much useful information may be obtained during the interview. Di ba? Halimbawa, may mag-a-apply, i-interview. Di ba? So, during the interview, siyempre, hindi naman may iwasan na minsan yung mga aplikante, may mga nagtatanong, kung halimbawa yung HR personnel hindi naman aware na doon sa mga itinatanong or hindi security conscious or hindi information security conscious, di ba? At medyo talkative din. So, pwede siyang mahulog sa trap, no? Lalo na po, meron kasing mga tinatawag na mga industrial spies, na yung sa mga yan po may kinalaman sa mga industrial sabotage. Okay? Number 4, plant tours, di ba? Yung mga pagbisita, di ba? Plant tours, while good for public relations, can reveal much information about processes and progress to a trained observer. Let's say dyan sa plant tours na yan, may kasamang espiya. Di ba? Na kung yan ay good observant, posibleng makakuha yan ng vital information about the company, about the processes ng isang kumpanya. Okay? So, irresponsible company sales representative. Di ba? Let's say, nasa manufacturing ka, meron ka mga sales representative, o nasa isang retail business ka, meron kang irresponsible sales representative sa company, di ba? So, sales representative often reveal far more information than they need to for a legitimate selling effort, di ba? Just to show customer how much in the know, no, they are, di ba? So, siyempre kung sales agent ka or sales representative ka, kung minsan nagda-divulge ka or nagdi-disclose ka ng ibang mga information na hindi naman dapat para lang
makuha mo yung loob ng customer mo o ma-impress mo siya na malalim yung nalalaman mo sa kumpanya. Di ba? So that is one way of, tawag niyan, para maakit mo sila. No? Makuha mo yung loob nila, mapabili mo sila nung iyong binibenta or inaano. Di ba? So, suppliers, no? Number 6, suppliers, no? A supplier can often make significant contribution to a new development if he knows what's going on. But giving him too much information can be dangerous. Di ba? Siyempre, supplier lang yan eh. Hindi mo lang naman, ibuti sana kung exclusive supplier yan ng kumpanya. Kung nagsusupply din po yan sa inyong mga competitors. Di ba? So, mayroong mga tinatawag sa industriya na information for sale. Di ba? So, medyo yan, nangyayari po talaga yan. Sa pagdating sa security industry, hanggat maaari po, dapat ina-anticipate po natin lahat yan. Okay? A supplier should be told what he needs to know in order to perform his task. No more and no less. Okay? Number 7, consultants. No? So, maraming mga company nag-hire na mga consultants. Ngayon, anong danger po nito? Hindi ko naman sinasabing yung consultant mismo ang naging dahilan. Hindi po. Ang danger po nito, kasi po, itong mga consultant na to, meron tong mga free access. No? Ayan, no? Consultants are everywhere. These days, and they are frequently given free access to company facilities, no? And information. They should all required to sign non-disclosure agreements. No? So dapat, wala namang problema sa pag-hire ng consultants. Ang problema kasi dito, since meron silang free access, no, sa company facilities, properties, and of course, information, kasi nga consultant yung mga yan. So, kailangan nilang magrekomenda sa kumpanya. Siyempre, hindi naman sila magre-rekomenda ng mga policies or processes kung hindi nila alam yung kabuuan ng napangyayari sa kumpanya. So, ang isa sa pamamaraan po para mapigilan yung kanilang pag-disclose nila ng information is to make them sign a non-disclosure agreement sa company para po maiwasan yung tinatawag na inadvertent disclosure. Okay po? So, number 9, yung mga empleyado mismo, no? So, kung minsan, sila din po yung nagiging dahilan ng paglaganap or pagkawala ng information or pagkalat ng ibang mga sensitive information. Sa paanong paraan po? Okay. Number 1 po rito yung tinatawag na disgruntled employee. Okay. So, disgruntled employee is always a threat and will remain so unless the problem causing his or her disaffection can be resolved. Diba? So, medyo mabigat po yan. No? Let's say, may mga disgruntled employee yung isang kumpanya. Disgusto yan sa policy, sa kumpanya mismo. Hindi mo mapipigilang magdadakdak yan o magsalita yan sa labas. Lalo na yung mga sensitive information. Hanggat hindi nare-resolve yung pinanggagalingan ng pagkadisgusto niya sa isang kumpanya. Diba? So, classic example dyan, let's say, sa tagal ng empleyado, hindi man lang siya na-increase ng sahod. Yung mga ganyan. Hindi pagsunod sa tamang benepisyo na ibinibigay or minamandato ng batas. Yung mga ganyan. Okay? So, maraming dahilan, no? Kaya kung bakit disgruntled yung empleyado. Yung tingin niya na, halimbawa, nagkaroon siya ng kaso na nadawit siya sa isang kaso sa kumpanya pero hindi naman talaga niya yon ginawa, no? Kundi nadawit lang siya. Later on, nung in-undergo ng administrative hearing, hindi naging patas yung pagdinig at nabigyan siya ng mas mabigat na kaparusahan na hindi dapat na ipinataw sa kanya. So, yan yung mga pinanggagalingan ng mga disgruntled employee. Okay? So, the biggest leak of all is the employee who
in his enthusiasm for his company and his work, continues to talk business on the elevator, in the restaurant, or at the neighborhood barbecue. Okay? He catches up on his homework while traveling, leaving documents behind on airplanes, in airports, and even in telephone booths. He leaves his desk piled high and his files unlocked while out of the office. No? Ito po yung mga empleyado na walang pakialam, di ba? So, siguro yung kanilang enthusiasm sa kumpanya, yun yung nag-ano sa kanya, kahit saan sila nagsasalita regarding sa kumpanya. Hindi po, kaya nga po sa security, may tinatawag na yung military dictum, no? What you see, what you hear, what you feel. When you live it here. Pag wala ka na sa kumpanya, wala ka na sa dutihan mo, kalimutan mo na yan. Huwag nyo nang pag-usapan. Kasi yung minsan, yung mga casual conversation, yan yung nagiging dahilan na minsan nakakapag-disclose tayo ng mga impormasyon na hindi naman dapat. Okay? So, yan po yung mga ilan sa mga ano. So, dagdag pa rito, yung halimbawa, no, let's say, sa mga manufacturing industry, marami yan. No? Yung pagkakaroon ng mga, let's say, may kinalaman to, mga sources of industrial spice. No? So, sabi rito, mga romantic partners inside the company. Diba? Okay? Personnel who are or can be interested in the possibility of improving their careers elsewhere. Di ba? So, let's say may mga empleyado diyan na gusto na na at the expense of their present company, no? So, mag-a-apply sa ibang kumpanya, dala-dala yung mga proseso, no? I-a-apply niya yung mga proseso nandito, dadalhin niya doon sa kumpanya na yun. Okay, di ba? So, parang let's say may mga secret information or trade secret, no? For sale, yung mga ganyan po, no? Unauthorized access to premises, examination of target company's ways, also referred to as trust cover, connivance with insiders, di ba? Yan yung mga ginagawa ng mga industrial spies. Okay, yung ibang mas mabibigat pa, no, yung tinatawag na eavesdropping, no? Ewan ko lang po kung familiar kayo dyan sa eavesdropping, no? So, yan po yung paano ba nagkakaroon ng eavesdropping? So, sabi po sa dictionary, ang eavesdropping po ay unauthorized listening, no? Knowingly and without lawful authority. Di ba? Nakapasok ka sa isang conference room, sa isang kwarto, o sa isang opisina, narinig mo may mga nag-uusap na mga executive. Sa halip na dumiretso ka lang, ang ginawa mo, pinakinggan mo. Di ba? Pinakinggan mo. So, yun yung problema. At yung pinakinggan mo ron, hindi ka pa nakontento, ni-record mo. Di ba? So, yun ang problema doon. Okay? At kung may mahalagang napag-usapan doon, pwede mong gamitin sa kung saan man. Wiretapping, interception of a communication circuit, and of course, yung tinatawag na bugging, no? Interception of communication using an electronic device. Mayroon din tinatawag na telephone eavesdropping, the interception from two lines, no, sa pamamagitan ng telepono, no. Kung mapapansin niyo itong mga sinasabi nating eavesdropping, bugging, wiretapping, no. Merong isang sikat na scandal sa Amerika, no, yung tinatawag na Watergate scandal, no. That was happened June 17, 1972, no. Yan po ay nangyari during the time of the former President Richard Nixon ng United States. No? Yan po yung classic example ng illegal wiretapping. No? Watergate scandal, pwede niyo pong i-research yan. Okay? So, yan po sa ngayon yung mga pwedeng pagsimulan, kung saan pwedeng mawala or kumalat yung mga sensitive information, no? Siguro sa mga susunod na video, tatalakayin naman natin, no, kung paano tayo makakaiwas dito. Okay? O yung mga kumpanya at sa mga security personnel, paano tayo makakaiwas dito? At sana tayo mga security personnel, huwag tayo maging bahagi ng tinatawag na inadvertent disclosure. Kasi karamihan po rito, doon sa tinalakay natin, mga binanggit natin sa inyo, basically, majority,
kung bakit po nawawala yung information or kumakalat sa iba, it's because of inadvertent disclosure. Okay po? Kaya sa mga kumpanya, dapat magpapirma kayo ng mga non-disclosure agreement. Especially doon sa mga key positions ng company. Okay po? So, para meron man lang tayong balik sa kanila. Okay? So, muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.